ang simula ng pinakamatinding laban, ang laban sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na monarch. At sa wakas, nagharap na ang dalawa, ang Monarch of Distraction at ang Monarch of Shadow. Nagtataka ang King of Berserk kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya makontak ang Monarch of Steel, kaya napagtanto niyang tinaridor siya nito, o baka pakanalang lahat ito ng Shadow Monarch. Nagliyab ang bibig ng Monarch of Distraction at nag-charge up ito ng apoy sa bibig. Pagkatapos nag-unleash ng Blast Breath attack na ikinagulat ng ating bida dahil sa lawak ng atake na pinakawalan nito papunta sa kanya. Nabura ang mga gusali sa isang iglap lang sa lakas ng kapangyarihan ng Monarch of Distraction at na-realize ng King of Berserk na hindi niya natamaan si Jinwoo. Sa halip nakita niya ito sa itaas sakay ang lumilipad na Shadow Creature. Tinawag ni Jinwoo ang mga naglalakihang Shadow Soldier at direkta niya itong pinakawalan towards Monarch of Distraction. Habang kalmado lamang ang King of Berserk at hinanda niya ang kanyang kamay na nag-transform into Dragon Claw. Lumipat ang eksena kay Liu Zigang at dito'y gamit ang kanyang dalawang espada, hinati-hati niya ng ilang beses ang giant beast monster at wika pa niya na wala talagang problema kahit gaano pa kalaki ang kanyang kalaban basta hindi niya ito makakalaban sa gitna ng dagat. Naramdaman ni Liu Zigang ang mana waves na kumakalat sa buong paligid since libu-libong hunter ang nakakalat sa bawat sulok upang kalabanin ng mga beast. Habang nakikita niya ang napaka-intense na mana na nagbabanggaan at wika ng 7-star hunter na nararamdaman talaga niyang tumatagos ang mana sa kanyang katawan. Nag-unleash ng napakalakas na fire magic ang King of Berserk at tumalsik ang napakaraming Shadow Soldier na pinakawalan ni Jinwoo kanina. Kasama na dito ang mga object ng gusali sa lakas ng pagsabog. Wika ng Monarch of Distraction kung ito lang ba ang kayang gawin ng Monarch of Shadow, ang napakaliit na bilang ng mga Shadow Soldier. Kaya napagtanto niyang ang ibang Shadow Soldier ni Jinwoo ay hinati upang kalabanin ang Monarch of Steel. Subalit hindi daw ganun kahina ang King of Monster para lang matalo ng mga creature na gawa lang sa mana. Napansin ng King of Berserk na gumagawa ng gate ang King of the Dead upang makatakas, kaya kaagad niya itong sinundan dahil hindi siya papayag na bigla lamang siyang tatakasan. Nakapasok ang Monarch of Distraction, ngunit nagtataka ito sa kanyang nakita dahil bumungad sa kanyang harapan ang libu-libong Shadow Soldier na handang-handa ng lumaban. Napansin ng Monarch of Distraction ang beast ng Monarch of Steel na naging Shadow Soldier ni Jinwoo at nakita niya ang katawan ng Monarch of Steel na papunta na sa kawalan na parang tinorture ni Bero at Billion. Napapikit na lamang ang Monarch of Distraction sa strategy na ginawa ni Jinwoo upang siya ay i-corner. Subalit parang nakalimutan ata ng Monarch of Shadow na mayroon pang isang Monarch na gusto siyang patayin, ang Monarch of Transfiguration. Kung inaakala daw ng Monarch of Shadow na siya lang ang kayang mag-summon ng napakaraming soldier, nagkakamali ito dahil kaya niyang mag-summon ng napakaraming Dragon Soldier gamit ang inihandang gate ng Monarch of Transfiguration. At mukhang ang plano daw na ito ng Monarch of Shadow ay ang dahilan ng pagkatalo at posible pang humantong sa pagkamatay. Habang ang ating bida ay biglang nagliyab ang aura at ngumiti lamang sa halip na matakot. Kinancel ni Jinwoo ang lahat ng summoning creature at ibinalik niya ang lahat sa kanyang shadows. Kaya nagtataka ang Monarch of Distraction kung ano ang pinaplano ng ating bida. Huwag daw sabihing sumusuko na ito kaagad. Wala siyang pakialam kung ano ang pinaplano nito. Ngunit isa lang ang alam niya, nasa disadvantage ang Monarch of Shadow. Kaya ipagpalagay na lamang na magbabato daw ito mamaya ng puting towel. Habang ang ating bida ay nakatingala lamang sa itaas at minamasdan ang napakaraming dragon na lumilipad na hindi niya na-imagine kung gaano ito karami. Ipinikit ni Jinwoo ang kanyang mga mata habang minamasdan lang ng King of Berserk kung ano ang gagawin ng Monarch of Shadow. Ngunit nagulat nga ito nang nakita niya ang form ni Jinwoo at napag-alaman niya kung ano ang gagawin nito. Gamit ang Rune Stone ng Dragon Kamish na nagko-contain ng the most devastating skills sa lahat ng lahi ng mga dragon, biglang nagkaroon ng pakpak at sungay ng isang dragon ng ating bida sa pamamagitan ng mana. Gamit ang skills na ito, walang kalaban o kakampi ang may kakayahang i-oppose ang The Dragon Fearsome Roar dahil ang lahat ay lalamunin ng kawalan ng pag-asa. Sumigaw si Jinwoo towards sa mga dragon na nasa itaas. Pagkatapos ang lahat ng dragon ay tinamaan ng napakatinding takot na ikinagulat ni Yogomon dahil parang papunta sa wala ang kanyang pagsusummon ng dragon.
At napansin ng Monarch of Distraction na pati pala si Yogomont ay tinamaan ng Dragon Fearsome Roar, kaya ngayon ay nakaranas ito ng kawalan ng pag-asa. Biglang nagdash ng napaka-smooth si Jinwoo sa tabi ng Monarch of Distraction at hinawakan niya ang braso nito pagkatapos inactivate ang Shadow Exchange. Lumipat ang eksena sa kaharian ni Jinwoo na ginawa ni Bero para sa kanya at mukhang plano na talaga ni Jinwoo noon pa na dito dalhin ang King of Berserk upang kalabanin ng one-on-one. Biglang napansin ng King of Berserk ang castle ni Jinwoo at ito daw ay napakaliit lang para sa isang Shadow Monarch kaya nahiya tuloy ang ating bida. Subalit sa tingin ni Jinwoo na ang lugar na ito ay dito gugunitahin ang pagkamatay ng King of Berserk. Habang ang Monarch of Distraction ay unti-unti nang nag-transform into dragon form at sinabing aantayin niya na lang hanggang sa mahanap siya ng kanyang soldier. At heto na nga mga lods, handa na ang Shadow Soldier ng Monarch of Shadow habang ang Monarch of Distraction ay tuluyan ng naging isang napakalaking dragon. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Lumipat ang eksena sa Federal Bureau of Hunter. Tinatanaw ni Mrs. Selner ang mga gusaling nawawasak na papalapit na sa building ng Federal Bureau. Wika ng direktor, ang mana waves ay kumakalat na throughout America at unti-unti nang nilamon ng apoy ang kanilang bansa at na-realize niya na ang lahat ng sinabi ni Jinwoo ay totoo at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ipinikit ni Mrs. Selner ang kanyang mga mata at sinabing hindi lang naman si Jinwoo ang kanilang hunter. Ang lahat ng hunter sa buong mundo ay nagpunta sa battlefield kahit isa pa itong E-rank hunter or isang S-rank hunter. Ang E-rank hunter ay mas malakas lang ng kaunti sa isang ordinaryong tao at ang pinagkaiba lang ay ang armor nito na may naka-imbue na mana. Kaya sila mismo alam nila kung gaano kaliit ang kanilang contribution sa laban. Samantalang ang S-rank hunter, although capable itong mag-wipe out ng libu-libong beast, ngunit hahantong pa rin ito sa pagkamatay at mapupunta sa kalangitan na magmimistulang bituin. However, kapag ang mga bituin na ito ay muling babagsak na parang meteor shower, dyan nila makikita kung ano ang naghihintay nilang kinabukasan at dyan daw ang tinatawag na pag-asa. Wika ni Mrs. Selner. Lumipat ang eksena sa Korean Hunter Association. Inulat ng tauhan ni Jinchul ang tagumpay na paglure ni Jinwoo sa mga monarch sa isa sa isla ng Japan. Naisip ni Jinchul na sinabi sa kanya noon ni Jinwoo ang patungkol sa isla na mayroong 10 km size kung saan na-absorb nito ang napakalaking amount na mana noong nag-collapse ang gate ng mga giants. Kaya kahit magbabanggaan pa ang napakalakas na mana sa loob ng isla, hindi ito masisira ng ganun lang kasimple. Tinanong ng kanyang tauhan kung magpapadala ba sila ng S-rank hunter sa isla. Wika ng chairman, wala silang S-rank hunter dahil nandoon lahat sa US at pabiro niyang sinabi na magpapadala na lamang sila ng isang E-rank hunter na pinagtataka naman ng kanyang tauhan since si Song Jinwoo ay isang E-rank hunter kaya kahit ang isang E-rank hunter ay kayang maging hero. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan patuloy na naglalaban ang dalawang pinakamalakas na monarch. Habang nasa itaas si Jinwoo sakay ni Kaizel, sinubukang mag-charge up ni Antares ng blast breath towards Jinwoo. Ngunit may biglang umikot sa bibig ng King of Berserk na parang isang latigo. Pagkatapos ginapos ang bibig ng dragon. At ito pala si Billion, gamit ang kanyang espada na kayang mag-transform into whip. Pagkatapos sinubukang hawakan ng dalawang giant ang lieg ng King of Berserk upang hindi ito makagalaw, habang si Tusk naman ay naghanda ng magic spell Gravity upang i-knock out ang King of Berserk Dragon. Sabay namang umatake si Greed at Bero upang atakihin ng direkta ang mukha ng dragon, kaya namudmod sa lupa ang bibig nito. Ngunit napansin niyang hindi pa tapos ang combo ng mga Shadow Soldier dahil si Igris ay nakapatong sa kanyang ulo na makikitang nag-release ito ng napakalakas na electric shock sa ulo ng Monarch of Distraction, kaya parang tinusta na dragon si Antares. Nakita ni Jinwoo ang kanilang combo ay gumagana habang ang Monarch of Distraction ay napangiti lamang, ngunit biglang nagulat ang ating bida nang nakita niya ang next move ng King of Berserk Dragon dahil nag-unleash ito ng same skills na ginamit niya kanina, ang Dragon Fearsome Roar, at mukhang mas malakas ito compare sa kanya since ang Dragon King ang nag-unleash nito.
Hindi lang kawalan ng pag-asa ang naramdaman ng mga Shadow Soldier ni Jinwoo dahil ang mga mahihinang Shadow Soldier ay otomatikong nabura. Kaya naisip ng ating bida na hindi niya na mauutusan ng kanyang mga Shadow Soldier sa moment na ito. Kaya kaagad niyang kinancel ang mga summoning creature. Subalit parang huli na nga ang lahat dahil nakatutok na kay Jinwoo ang Blast Breath ng Monarch of Destruction while hindi niya mauutusan si Kaizel na umilag at this moment. Pinakawalan ng King of Berserk ang napakalakas na atake na kayang bumura na kahit anong bagay. Ngunit si Jinwoo ay kaagad palang nakatalon at nakapagtago sa isang bato habang mabilis niyang naibalik si Kaizel sa kanyang shadow. Nabura ang bundok ng isla sa lakas ng atake ni Antares at napansin niyang parang hindi natamaan ang Monarch of Shadow. Sinabi niya kay Jinwoo na ito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang dugo, sigaw, galit at ang pagpatay, ang katauhan ng pagsira ay ang kanyang sarili mismo at ginawa lamang siya para sa digmaan. Siya si Antares, ang King of Berserk Dragon, ang Monarch of Destruction. Naisip ni Jinwoo, ang enormous mana ng King of Giant ay naka-imbue sa isla na ito. Subalit nagawa pa rin itong mawasak sa lakas ng blast breath ng Monarch of Destruction. Nagbalik sa humanoid form ang Monarch of Destruction at sinabing hindi dapat kabahan ang Monarch of Shadow. Nung hinawakan daw ni Jinwoo ang kanyang braso, kaya daw niyang maiwasan yon. Ngunit hinayaan niya na lamang ang Monarch of Shadow na siya ay sumama dahil na-impress siya kung paano siya na-corner nito. Bilang isa sa mga Monarch, gusto niyang kausapin ng kasamahan niyang Monarch. Kung nakuha daw ni Jinwoo ang memory ng past Monarch na si Ashborn, dapat alam nito kung sino ang tunay na kalaban at hindi ang mundo, kundi ang mga nagtatago na nasa kalangitan, ang mga rulers. Bilang isang Monarch, ginawa ito upang magwasak at isa na doon ang Monarch of Shadow. Plano sana niyang patayin si Jinwoo at isusunod ang mga rulers. Subalit nagbago ang kanyang isipan nung nakalaban niya ang bagong Monarch of Shadow. Nagpo-possess daw ito ng kakaibang talent compare kay Ashborn. Kaya nakikita niya ang talento nilang dalawa sa pagkapanalo laban sa mga rulers. Kaya kung gusto ni Jinwoo na mabuhay ang kanyang pamilya, hahayaan niya ito. At kung gusto nitong iligtas ang kanyang bansa, hahayaan niya ito. Willing siyang umalis kasama ang kanyang soldier dahil gusto niyang maging monarch si Jinwoo sa lupaing ito. Hindi lang sa isang maliit na castle kundi sa buong planeta mismo. Ang tanging gawin lang daw ng ating bida ay hahawakan ng kanyang kamay at sumama sa kanya. Sumama ang Monarch of Shadow sa kanya upang talunin ang mga rulers. Napasmile ng kaunti ang ating bida at sinabing huwag mo akong patawanin dahil hindi daw mapagkatiwalaan ang mukha ng Monarch of Distractions since sa mga mata nito ay punong-puno ng bloodlust. Tumawa ang King of Berserk Dragon habang si Jinwoo ay nag-release ng napakalakas na magical energy at sinabi ng Monarch of Destruction wala na siyang dapat itago pa at dapat maghanda ang Monarch of Shadow dahil hindi niya ito bibigyan ng awa. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!